Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pamagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6 at 16 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga pag naglimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa na mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantimpalaan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka,
pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong inang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makakaalam sa iyo. Siya na nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At ngayon po sa pagkakataon na ito, ako po'y magdadala ng words of our Holy Father o ang pagninilay ng ating Santo Papa. Words of the Holy Father. When you pray, go quietly into your room, withdraw from the Word, and turn to God by calling Him Father. Jesus does not want His disciples to be like the hypocrites who pray while standing in the squares to be admired by people. Yan po ay nasa Matthew chapter 6, verse 5. Jesus does not want hypocrisy. True prayer is that done in the secret of the conscience, of the heart, inscrutable, visible only to God. God and I. It shuns falsehood. With God, it is impossible to pretend. It is impossible. There are no tricks that have any power before God. God knows us like this, naked in one's conscience, and there can be no pretense. Looking at God and allowing yourself to be looked upon by God. This is prayer. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang general audience noong 13th of February in the year of our Lord 2019. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa sa Ebanghelyo sa araw na ito na nanggaling kay Matthew chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18. At sa pagkakataon na ito po ay ating pakinggan ang pagninilay ni Pasman Maria Naisi Diente ng Davao City po. Go ahead, Sis Naisi. Magandang araw po sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Good morning. Ang gospel natin ngayon tungkol po sa paglilimos, panalangin at pag-aayuno. Ito po ay isang mahalagang pagpaalala ng Diyos sa ating lahat. At hindi po natin ito kailangan sa walang bahala ang mga bagay na ito. Kung atin pong maalala si Madre Teresa o tinatawag na Teresa Calcutta na isang santa na taglay ang kabutihang loob at pagtulong sa mga nangangailangan ng may naramdaman at may malulubhang sakit. Ibinuhos niya ang kanyang buhay para sa iba na ito'y kanyang matulungan lamang at inalay niya ang kanyang sarili sa Diyos na walang pag-alinlangan na ito'y harapin niya ang itong mga bagay na ito na tumulong sa iba. Hindi po ito basta-basta ng pagtulong ni Saint Teresa dahil po ito po ay napakalaking sakripisyo ang kanyang ginawa sa Diyos.
At ito po ay nakilala siya sa buong mundo ang kanyang ginagawa dahil po sa mga social media din noon. Yung mga media man na nakakita sa kanya kung paano niya ito ginawa. Ganun pa man po, mayroon namang gumagawa nito ngayon na may sarili silang video sa kanilang vlog. Ginagawa nilang TikTok. Yung iba naman, para ito'y mapansin ng ibang tao ang kanilang ginagawa, na mayroong pagpupuri sa kanila, na mayroong nagla-like sa kanilang ginagawa. Ganun pa man, ang Diyos ang nakakaalam sa ating lahat kung paano ba ang ating ginagawa ito. Bakit ba natin ito ginagawa sa kapwa natin? Ano po ba ang mabubuti at tama na ating gagawin? Hindi lamang sa material na bagay natin gagawin, kung hindi sa pagdarasal din natin ang ating mga kapatid na humihingi din ng tulong sa pamagitan ng pagdarasal sa Diyos. Na walang iba nakakita sa iyo o nakarinig ng iyong dasal, kung hindi ang Diyos lamang na may kapal sa lahat. Kapag ang Diyos motivasyon ng ating puso, ang mga gawa ng pagpatuloy, ang pagbubunga at pagpapalapit pa sa atin sa Diyos. Ang pag-aayuno ay isang sakripisyo sa ating buhay, at sa Diyos tayo lamang mag-alay ng kabutihan at panalangin sa Kanya. Na tayo nalalangin, na tayo ay Kanyang gabayan sa lahat ng mga araw at sa lahat ng mga buong buhay natin. At yan lamang po ang aking reflection ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat. Pisma Plus, Brother Rex, Brother Yor, at sa lahat po ng bumubuo ng Pisma Plus at sumusubaybay sa programang ito. Thank you and God bless everyone. Okay, there you go. At thank you so much, Pasma Nicey, Sis Nicey, sa iyong napakagandang nilay. So hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito, ang ating Pasma Plus. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Thine, therefore,
to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.